at si Pinipiling Ana May Quiñones bilang Maria. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Huwag kang matakot na sapagkat kinalulugod ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at magmamanak ng isang lalaki at siya'y tatawagin ng Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono at ang sinabi. Maghahari siya sa kalingkod magpakailanman at ang kanyang paghahari iwan natin. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya, banal ang ipapanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ba yung kamag-anak mo si Elizabeth? Hindi ba alam lahat na siya'y baon? Ngunit, siya'y nagiging sa kabilang ng katataan sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari nawa sa akin ang iyong sinabi. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluhan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Elizabeth! Elizabeth! Maria, magkaroon ka naman sanggol sa akin diyan. Elizabeth, ikinagaganap ko ang balita na ikaw ay kinagutan ng Diyos at nagdalang tao. Ngunit ang pinagkala sa babae at pinagkala naman ang iyong pinagdala. Sino ako ang lalawin ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay natutuwa ang sa aking yan. Maghalal ka, sapagkat pinarin ka patutulad at narangan sa iyong Panginoon. Tinadakilan ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ang aking espiritu ay lubos na natutulugod sa Diyos na aking tagapagligtas. Ginawa niya ito ayon sa kanyang sinabi sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Si Maria ay nanatiling kasama ni Elizabeth ng halos 3 buwan at pagkatapos nito'y umuwi siya. Si Jose ay isang taong matuwid na nakatakdang ipakasal kay Maria. Ngunit bago pa man mangyari iyon, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nagpasya siyang hiwalayan ito ng Diyos. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang ikasalang si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangpangalan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Nang magising si Jose,
Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, narito, isang dalagang birhen ng magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, ang Diyos ay sumasa atin. Si Jose pumunta sa Bethlehem muli, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpapalait si Maria na kanyang magiging asawa na nooy karantiyan. Aking sinta, nalalapit na ang aking panganganak. Hindi ko nakakayanin pang matakal ng balay. Naway makahanap na tayo ng tuluyan. Aking sinta, kaya magpatuloy na sa paghahanap ng maaari natin tuluyan ngayon. Nais kong matanong kung saan sila bumagiyo at saan naman magtutuloy itong gabi-gabi na, ano sadya na kami itong oras? Nais lang po namin maghanap ng maaari namin tuluyan ngayon. Sasalit na aming bayan, magtungo ito at nabatala,
sakay sa sanaas. Sana kung dito ay may lugar, kahanap na tayo'y pamigyan. Ngunit halos bubunot na lang, ang iba ay sa kapuluhan. Makapagpapayo din ako may bahay. Kahit ngayong gabi lang. Pasensya na po kayo, pero hindi ko kayo makatulog. Alam ko ang mahimo. Sa Maria Magdaleno. Isipin niyo ako ang magdako. Diyos tinatalino. Konting tiis nila Maria. At naniniwala ako na makakahanap din tayo ng ating bukas doon sa tabi ng tahanan. Halika tayo doon tumawa, tayo kahit walang galang. Sino man kayo, di mo bagay nasa isip ko. Dahil kayo kilala ko, kung kahit ang gusto. Aking susunod, pag-isapan ng Ginoo. Tingin kong Ginoo, kayo'y Ama, alam sa buhay kong dinarama. Saan ko sulong sa aming pagkakaloob? Sabi kanina'y uulitin, may kanya ko kung manahunin. Kailangan ko istimahin, paalam sa ikaw ngayon. Ipagmamahin po ninyo, Ginoo, ang aming pag-aaral. Kami po'y tutuloy na. Sige, humayo kayo. Itong buhay talaga, walang lakas ng tadhana. Mahihayin ang maglakad at may iba tayong makita. Ngayon ay pagod at naghihirap, dapat patuloy silang paghahanap. Panginoon, sayaman ninyo, sa mga nagsusumikaw. Panginoon, siyaw nila sa taong nagsusumbong. Nawa'y makahanap na tayo ng may bahay na bubuksan ang aming lahat para sa Tama. Itiwala ka sa Diyos at umapit tayo sa Diyos dahil alam kong ipagkakalaw sa atin ang ating mga kahilingan.
Wala akong labis na manahon sa tulang patay ko. Sanggol, wala akong kahit naiilan sa inyo. Pag sinabi ko mga patay ko, daya! Maski hatikan maglagay muli sa kanyang yang dapat nasin. Nasa langit ikaw saksi, kundi ang Diyos ang kuning namin. Panginoong Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawa. Di ko alay sa iyo nakalaga, gawin ang ibig sa iyong anak. Di ko alay sa iyo nakalaga, kaya ang iyong huwag mo nang pakinggan ang kanyang sinasabi. Ikaw magpatuloy sa paglalakbay. Naniniwala ako, hindi tayo pababayaan ng Diyos magdusa. Ako ay naniniwala sa Diyos at nagtitiwala ako ipagkakaloob sa atin at bibigyan tayo ng matutuloy. Aking bahay ang nasa paglalakbay. Ang sakit na rin ang aking kailangan. Kung tayo'y magpapatuloy sa paglalakbay, maghabutin ako ng mga anak. Aking sila, tayo humitulungan sa pagkakas. Aking sila, paano na tayo ngayon? Walang isang nais na magpatuloy sa atin. Panginoong kawain niyo. Di na namin alam ang dapat gawin. Kami nagtitiwala. Hindi mo kami pababayaan.
Marinig, may isang batang pasto na bumukay. Sandali lamang at ako'y magkakaisa. Ano ba? Magandang gabi sa iyo. Ipagpaumanin mo ang aming pag-aabala, ngunit may nais lamang kami itanong sa iyo. Kasama ko ngayon ang aking asawang tagalanghan. At nais namin makahanap ng aming matutuluyan ngayong gabi. Matanong ko lang kung may nalalaman na maaari namin tuluyan ngayong gabi. Maraming salamat po, Ginoong Carlos. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kapatid. Ang katulad niyo ay namumuhay at siya po sa mahalagang ito. Maraming salamat, Ginoong Harris. Naway pagpalain ka ng Diyos at sila na ang bahala sa isinagin mong kabutihan. Dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sakol at inihiga sa isang sapsaw. Sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay pamilya. Gabing-gabi na, pagod na ba? Mag-alaga ng mga tuba. Ako rin pamangkin. Halika na tayo magpahinga. Huwag kayong matakot. Ako'y may madalang mabuting balita para sa inyo na magbibigay ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Narito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamok at nakahiga sa isang sarsawan. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Halika kayo. Halika kayo at ating sundin ang sinabi ng anghel.
naroon si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa saksak. Pagkakita nila, agad na isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Nalanig sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbunog-bunog. Umalis ang mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa itinalita sa kanila ng anghel. Ito ang unang Pasko, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa isang maduming sabsab, sa isang tukhang pamilya, sa isang gabing tahimik at payapa. Ang manunubos ng sangkatauhan ay tila isang maliit na sanggol lang. Walang kakaibang lakas sa tramya o kayaman. Bagkus, nasa mahirap na halaganan, ngunit sagad sa pag-ibigan. Yan ang tunay na timog ng Pasko. Ang mahabaging Diyos na nagkaloob ng kanyang kaisa-isang anak para sa ating katubusan. Dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig sa ating lahat. Pag-asa. Ito ang regalong handog sa bawat isa ng Pasko. Mula sa sanggol na isinilang na taglaw ng buong sanlibutan. Isang maligayang